Magandang araw po sa atin mga manonood at subscribers. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang panibago natin ngayon adventure, dito pa rin tayo sa creek. Kung makikita natin ito, mga ka-discover, ay mayroon siyang engraved na napakalalim. Ngunit ito ay mayroon holes at mayroon naman dito para siyang hindi natin ito maintindihan nga hugis na parang siyang trap na markers. Sa mga ganito at huwag nating baliwalain nga pwede siya magkahawig ay ayon sa code, Japanese code ay markers ng danger or traps. Ito makikita natin ay 12 o'clock kung sarilo, 360 degrees. Ito naman ay may markers dito ay south direction 180. Pag nakatingala na ba to ay automatic po yan ay naka 12 o'clock sarilo, equivalent to 360 degrees north direction. Dito ito yung cave na may trap. Kung titingnan natin mayroon number 7, ang ibig sabihin doon ay proceeding to the south at saka west direction dahil po may metal. Itong cave na ito ay possible nga lungga ito or entrance ay kung makikita natin ito nga parang duck na malaki na ulo, ay yan po ang trap na malaki. Kung makikita natin ito yung sign na tinuturo diyan sa bunganga ng entrance ng cave na mga big boulders. Dito mayroong upuan type para siyang sasakyan, ay ang ibig sabihin po nito ay at the back. Kung makikita natin yun yung counter at subukan natin ito pasukin. Ito yung nakita natin sa right side ay mayroong mga markers na hindi masyado maklaro, pero yan ay sign ng trap na rolling ito na bato, pulling down. Kung makikita natin ito sa ilalim, mayroon siya mga parang box or inipit lang. Pag nagalaw ito kaunti, ay itong ulo ng duck na malaki, ayan ang trigger. Hindi na makalabas diyan ng tao, ay mapipit-pit na. Mabuti nakita natin ito sa right side. Ito yung sa ilalim niya. Ayan, kung makikita natin, di ba nakapatong siya. Itong square na bato, kung kaunting galaw lang dyan matatrigger, ay sigurado talaga babagsak yung ulo ng duck. Parang tutukain yung tao dyan pag pumasok. Yun ang pinaka normal nga trap. Una-una, big boulder rolling, magbabar down, kaunting galaw lang matatrigger doon sa pintuan. At pangalawa yung natural trap na tubig or water. Pag malaki ang tubig ay hindi ito dito makukuha. Dito meron tayo para siyang bato or blackstone. Baka panhilod ito ng mga tao or either ginamit ng mga Japanese. At yan na lang na itapon or naiwan. Mga blackstone ito na wrap ito ng mga mabibigat na nakasiksik dito sa naka-triangle na markers dito sa ilalim ang atin na kaykay. Ito ang atin na discovery. Makikita natin ay black siya. Ito yung markers ay nasa dito sa ilalim siya ng dalawang pagitan ng malaking bato. Dito sa nakatingala na naka 12 o'clock na rock formation. Ang iba dito ay sinasabi daw ng mga gemstone or precious, baka mga panhilod lang ito ng mga tao dito pag naliligo dahil liguan. Ito yung tinuturo ng trap markers papunta sa bunganga. Ito naman, mayroon naman siya parang big snake na shape na bato, diamond yung ulo at saka yung butas ay
Anong masasabi ninyo mga ka-discover nitong mga expert sa mga decoder o mga atin mga hunter o treasure, ay mag-comment lang po kayo. Ay dahil ito ang ating ngayon na discovery. Ito mayroon nga dito sa mga shi, ay natural lang talaga na yung naliligo diyan ay hindi na isi-secure, kundi dapat ilagay sa maayos or ilibing yung mga sashing na mga ng sabon, yung mga nilagyan. Ganun talaga, ay basta kahit bundok meron pa rin basura. So dito sa may bunganga, ito yung mga markers na nakita natin, ay mayroong kakaibang itong mga color ng mga bato. Sa mga naliligo lang sana dito sa isang lugar at ito ay nakita natin at na-discovery. So sa atin mga kabayan, ang akin lang dito recommendation ay yung mga sachet na mga atin nagagamit na sa sabon o anuman plastic, at ipunin at itago yung mga, o sunugin na lang o ilibing. Ay magagalit yan po yung ating kalikasan or yung DNR. So puwera pa doon sa DNR, o yung sarili na lang natin disiplina nga, yung mga basura ay pwede naman ipunin kaagad. Yun lang ang ating maganda diyan dito ko sa na-discovery na recommendation. Puwera sa mga markers na itong makikita natin, continuous, ay ito ay iba-iba yung mga shape. Dito mayroon siyang sinasabing heart na papunta ng south direction. Bakit ko nasabi nga south? Wala man tayo kumpas, dahil po mayroon siyang sinasabing fire or triangle, south direction. Kahit hindi tayo gumamit ng kumpas, at mayroon po markers na doon nagtuturo. Ito isa itong mapisto na malaki. Ngang ibig sabihin po nito, pwede ito paghanapan ng mga ganitong direksyon sa mga heart, double heart, ibig sabihin ay double load. Itong kung makikita natin itong bato, may layering. Ang ibig sabihin dito ay terrain or isang lugar na ganyan ang position. May high ground, may low ground. Siyempre, nandiyan yung sapa lagi. Pagitan ng dalawang bundok. Ito ay sinasabi niya treasure in water spot pag mga ganito, south direction. Pwede ito natin sundan. Walang mawawala kung atin itry. Hindi tayo mananalo kung hindi natin subukan. At hindi natin mahahanap kung hindi natin itry. Yung paghanap sa mga ganito ay siguro po mahirap talaga. Ngunit ang history dito, nakakalimutan na natin, yung nakuhaan daw ito ng mga, lagi daw nakuhaan ng mga sinasabi nilang treasure. Hindi natin alam kung anong treasure. Sa mga nagkikwento dito ay mayroon daw dito nagpunta na mga matagal na, pero yun lang ang kwento na hindi naman nila nakita. Kasi yung nagkukuha ay hindi naman talaga ipapakita yun sa tao, maliban sa mga yung ipapakita talaga nila. Maswerte kung makita natin. Dito may mga engrave nga kung sa decoding sa mga eksperto, sa atin lang partial ay ito ay travel. Dito sa puno, ito ang suspect na malapit yung heart or puso, ngunit ito yung confirmation mga ka-discover. Meron pa dito nyug nga napatsis. Siguro may tao dito nga nauna. Kung makikita natin ay yan ang mga labahan or paliguan. Meron diyan mga tao sa gilid, hindi na lang natin na-focus kasi hindi tayo nagpaalam nga kanilang mga mukha i-focus. Nagtatago lang sa mga damuhan yung naglalaba. Pero tayo ay nagpaalam sa kanila. Itong nakita nating nabutas, ayan yung entrance na mayroon markers na miso. Ito. Ang ibig sabihin ng miso, sa
brother country natin na Japanese ay tubig means water. Mayroon siyang entrance nasa pagitan dito ng malalaking bato, malapad, tinakipan na talaga ito. Siguro kung marami dito sila noon itong mga GIA soldier ay marami sila nga nag-ooperate, kaya hindi ito Pilipino nga inutusan. Siyempre ay mag-utos lang sila ng mga Pilipino ay masusunod dahil sila nga ang naka-occupied sa panahon na noon, World War II. Sa ating pagpapatuloy, yung mga eksperto ay samahan na lang po ako nyo magdikod, ay meron pa ito, maraming option ito. Ay ito lang ang ating nakayanan nga maitulong sa sakali may maghanap nga pwede sa inyong lugar makita nga ito ay posible nga nakuhaan ito. Ay ang sabi dito sa kwento ay nakuhaan nga, pero hindi naman nila nakita. Dito sa na ito, para siyang snake na hugis. Ito yung X nga double holes nga distance object to the south direction, south and west. Ang kasi bilog at saka triangle, south and west or east direction. Iyon ang kaniyang control sa ating sa mapa, sa compass, orientation and direction. Mayroon naman lang ang mapa ng pinaka-major niya ay 4 na direksyon, yung 360, 180, 270 at saka 90 degrees, na yan ang ini-explore lang sa isang mundo, yung nakaikot. Ang ibig sabihin 360 yun yung ginagalawan ng area or kabuuan. So maliban dito at itong makikita natin, mayroon siyang fire direction, itong heart, at saka dito sa gitna mula sa butas ay nasa gitna itong holes. Ayan, itong butas. Mayroon siyang, inulit lang natin, miso, means in water. Makikita natin ito dito ay parang may mga patches ng mga simento kasi iba-iba yung colors. Ang tunay na palanas, kung mapapansin natin, yung normal ay ang kulay lang yan ay gray, matigas talaga. Dito matigas din ito, pag ay sininsil ito ay umaapoy yung bakal, kaya hindi basta-basta mabubutas ito ng tubig. So magaling talaga sila magpili ng area, mga ka-discover. Kailangan matigas para ang markers at saka kanilang itatago ay hindi magagalaw ng tubig. Fix talaga kasi hindi ito katulad ng lupa nga madadala. Kaya magaling sila pumili ng mga lugar kung saan nila itago or ibaon. Possible na ayan ang kanilang target. Dahil maglibing lang nga man lang ay kailangan nakasecure na ang kanilang itatago po. Pag mga ganitong markers, ang control nito nga mayroon bilog at saka tubig na markers, water is north at saka west direction. Ang control nito na mga markers. Sa pagtatapos ng ating video, maraming salamat po sa panonood at huwag makalimot po mag-subscribe sa ating munting channel. At nakapagbigay ng kaunting ideya sa atin ngayon na discovery na mga markers noong World War II.